Anong akala mong ginagawa mo rito? Sumabog ang boses ni Hector na nakatawag pansin sa lahat. Ito ang Hotel de Soliel, hindi isang ampunan. Ang matandang lalaki na ang pangalan ay Mang Oscar ay hindi nayanig. Tumayo siya ng matatag. Ang boses niya tahimik ngunit matibay. Nandito po ako para mag-apply bilang janitor. Kailangan ko po ng trabaho. Hinagilap ni Hector ang aplikasyon ni Mang Oscar at nagbuntong hininga ng may pang-iinsulto. Pang-elementarya lang ang edukasyon? Wala kang karanasan. At tingnan mong itsura mo. Ipinakita niya ang mapunit na damit ng matanda. Matatakot ang mabisita. Naglakad patungo si Clara kay Hector at nagsalita ng matatag. Sir Hector, kung maari po, kulang tayo sa mga kawani. Bakit hindi natin siya bigyan ng pagkakataon? 1 linggo siguro. Hayaan mong patunayan niya ang kanyang sarili. Natahimik ang buong kwarto. Tumingin si Hector kay Clara. Itinagilid ang mata. At ikaw, Clara, anong karapatan mong magbigay ng session? Isang mababang tagalinis na nagbibigay ng payo sa akin tungkol sa pag-hire? Kung bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe po. Ang kadakilaan ng Hotel de Soliel ay agad na nasilayan ng maglakad ang mga bisita sa magarbo nitong lobby. Ang mga kristal na chandelier ay nakakabit na parang mga kumikislap na talon ng tubig na kumikislap sa makintab na sahig ng marmol. Ang mga kawani ay gumagalaw ng maayos at may kaakit-akit na antig. Bawat isa ay nag-aambag ng eleganting atmosfera na nagbigay ng kilalang pangalan sa hotel sa buong Manila. Dito nagtatrabaho si Clara, isang masigasig na tagalinis na hindi tumitigil sa pagpapanday ng matataas na pamantayan ng establishmento. Sanay na si Clara sa mahirap na buhay bilang tagalinis. Mabilis siya, magalang, at palaging may ngiti sa labi. Kahit ng pagod ay pilit niyang tinatanggal. Sa kabila ng paminsan-minsang kayabangan ng ilang bisita, umalupit na salita mula sa mga katrabaho. Pinanatili ni Clara ang kanyang kabaitan. Ito ang kanyang paraan at hindi niya balak magbago. Isang umaga, habang inaayos ni Clara ang mga gamit, panlinis sa pantry ng mga kawani, may ingay na narinig sa labi. Sumilip siya. Nagtataka. Sa gitna ng malinis na pasukan, ay may isang matandang lalaki na nakasuot ng punit-punit na damit. Magulo ang kanyang buhok. Mahaba ang kanyang balbas. At ang sapatos niya ay halos hindi na matibay. Ang kanyang presensya ay para bang isang kakaibang tanawin sa harap ng Perfectum Hotel de Soliel. Ang mga bulong-bulungan ay mabilis na kumalat sa kawani. Sinong nagpapasok sa kanya? Tanong ng isang receptionist. Ang baho niya, sabi ng isa at tinakpan ng ilong. Si Clara ay nagtaas ng kilay. Malinaw ang lalaking ito ay may pinagdadaanan. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hawak ang isang kupas na piraso ng papel. Isang aplikasyon para sa trabaho. Nagtataka si Clara nang makita si Hector, ang tiranikong manager ng hotel, na mabilis na lumapit sa matanda at tumaas ang tono ng boses. Anong akala mong ginagawa mo rito? Sumabog ang boses ni Hector na nakatawag pansin sa lahat. Ito ang Hotel de Soliel, hindi isang ampunan. Ang matandang lalaki na ang pangalan ay Mang Oscar ay hindi nayanig. Tumayo siya ng matatag. Ang boses niya tahimik ngunit matibay. Nandito po ako para mag-apply bilang janitor. Kailangan ko po ng trabaho. Hinagilap ni Hector ang aplikasyon ni Mang Oscar at nagbuntong hininga ng may pang-iinsulto. Pang-elementarya lang ang edukasyon? Wala kang karanasan? At tingnan mo ang hitsura mo. Ipinakita niya ang mga punit-punit na damit ng matanda. Baka matakot ang mga bisita.
Isang matalim na galit ang sumiksik sa dibdib ni Clara. Hindi ito makatarungan. Lahat ay may karapatang magbigay ng pagkakataon, kahit pa anong hitsura. Habang iba'y tumawa at nagbiro. Nagdesisyon si Clara na hindi siya pwedeng manahimik. Naglakad siya patungo kay Hector at nagsalita ng matatag. Sir Hector, kung maaari po, kulang tayo ng mga kawani. Bakit hindi natin siya bigyan ng pagkakataon? 1 linggo, siguro, hayaan mong patunayan niya ang kanyang sarili. Tahimik ang buong kwarto. Tumingin si Hector kay Clara. Itinagilid ang mata. At ikaw, Clara, anong karapatan mong magbigay ng session? Isang mababang tagalinis na nagbibigay ng payo sa akin tungkol sa pag-hire? Sinasabi ko lang po. Sagot ni Clara ng mahinahon. Kung isang tao ay handang magtrabaho ng maigi, dapat bigyan siya ng pagkakataong ipakita ang kanyang kaya. Tumawa si Hector ng may pang-uuyam, ngunit inurong ang matanda. Sige na nga, 1 linggo. Pero kung magkamali ka, wala ka na. At Clara, dagdag pa nito ng may pang-insulto. Ikaw maglilinis pagkatapos niyang magtulungan. Tumango si Clara. Hindi alintanang mga matamang titig ng mga kasamahan. Ang mata ni Mang Oscar ay tumingin sa kanya at ngumiti ng banayad. Maraming salamat. Habang lumipas ang araw, hindi mawala sa isip ni Clara ang malungkot na mukha ni Mang Oscar. Hindi niya alam kung bakit, ngunit may kakaibang pakiramdam siya tungkol sa matandang iyon. Nang gabing iyon, habang naghahanda si Clara na umuwi, nakita niyang abala si Mang Oscar sa pantry at nahirapang ayusin ang janitorial uniform na ibinigay sa kanya. Kahit sa gitna ng mga malupit na salita ni Hector, may maliit na ngiti pa rin ang matanda. Kailangan mo po ba ng tulong? Tanong ni Clara. Lumapit. Tumingin si Mang Oscar at nginitian siya ng malapad. Siguro ayos lang ako. Pero salamat, Miss. Clara po. Sagot ni Clara. Kakayanin mo dito. 1 araw lang. Isa-isa. Humalakhak si Mang Oscar. Matagal na akong nabuhay, Clara. Marami na akong nakita. Maganda at masama. Ang mga ito, wala lang. Ngumiti si Clara pabalik. Ngunit nang siya'y lumabas, may kakaibang pakiramdam siyang hindi maalis. May isang bagay sa mga mata ni Mang Oscar. Isang kislap ng matalim na pag-iisip na hindi akma sa kanyang mahina at matandang katawan. Hindi niya alam noon, ngunit hindi si Mang Oscar ang akala niyang tao at ang madarating na araw ay magbabago ng lahat. Kinabukasan, nang pumasok si Clara sa hotel, nakita niyang napapalibutan si Mang Oscar ng kaguluhan. Si Hector ay sumisigaw ng malakas. Alam ko, sinira mo na naman. Sigaw ni Hector. Tumigil si Clara. Anong nangyari nung gabi? Nagmadali si Clara papasok sa lobby. Ang puso'y mabilis ang tibok habang naririnig ang malakas na boses ni Hector. Isang maliit na grupo ng mga kawani ang nagtipon sa paligid ni Mang Oscar na nakatayo ng kalmado sa gitna ng kaguluhan. Namumula ang mukha ni Hector. Hawak ang sirang vase. Mga pira-pirasong labi ng isang magarang centerpiece mula sa pangunahing labi ng hotel. Binigyan kita ng isang simpleng gawain. Sigaw ni Hector. Ang laway ay halos lumipad sa buong silid. 1 linggo lang, sabi ko. At ito ka, sinira ang mahal na antigong vase sa unang araw mo pa lang. Pinilit ni Clara na dumaan sa mga tao. Ang mga kilay ay nagkakasama. Anong nangyari? Tanong niya sa isa sa mga katrabaho. Mukhang nadaganan ni Mang Oscar ang vase habang nagmap. Ibinulong ng katrabaho, may pang-aasar sa tono. Tapos na siya. Tumingin si Clara kay Mang Oscar. Nananatiling tahimik at kalmado sa kabila ng mga panlalait na ibinabato sa kanya. Pinapagapang ang sarili. Lumapit siya. Sir Hector. Nagsimula si Clara. Ang boses ay matatag ngunit malakas.
Sigurado akong aksidente lang ito. Lumingon si Hector at tinitigan siya. O syempre, ipagtatanggol mo siya. Ikaw na ngang nagmungkahi sa kanya. Siguro gusto mo ikaw ang magbayad para sa vase mula sa sahod mo? Tumawang mga tao, ngunit hindi umatras si Clara. Accident lang po ang nangyari. Siguro naman ay kaya natin itong ayusin ng hindi na kailangang maghiyawan sa harap ng mga bisita. Bumuga ng hangin si Hector, ngunit bago siya makasagot, lumabas si Victor, ang head manager. Agad siyang nagbigay ng autoridad at ang buong grupo ay tumahimik. Anong nangyayari dito? Tanong ni Victor. Ang boses ay malamig at mahinahon. Mabilis na ipinaliwanag ni Hector. Ipinakita ni Mang Oscar bilang isang taong walang lugar sa hotel at isang walang kwentang tao. Tiningnan ni Victor ang isang vase, saka tumingin kay Mang Oscar. Aksidente ba ito? Tanong ni Victor kay Mang Oscar ng diretso. Opo, sagot ni Mang Oscar ng maikli. Ang tono'y magalang ngunit matatag. Tumango si Victor ng malumanay. Accidents happen, Hector. Huwag nating palaki ng isyo. Clara, maaari mo bang dalhin si Mang Oscar sa supply room at tiyaking ayos siya para sa natitirang araw? Maluwag na huminga si Clara at pinangunahan si Mang Oscar palayo sa crowd. Habang sila'y naglalakad pababa sa hallway, napansin ni Clara kung gaano kalmado si Mang Oscar. Parang hindi siya tinabla ng galit ni Hector. Okay ka lang ba? Tanong ni Clara. May kababagang pag-aalala sa boses. Humalakhak si Mang Oscar ng mahina. Mas matindi pang hinarap mo kaysa Hector, Clara. Huwag kang mag-alala tungkol sa akin. Muling nakita ni Clara ang kislap ng matalim na pag-iisip sa mata ni Mang Oscar. Hindi niya maiwasang maramdaman na may itinatagong lihim si Mang Oscar. Kinagabihan, habang niinis na traffic sa EDSA papuntang bahay, naisip ni Clara si Mang Oscar. Sino ba siya talaga? At bakit parang may itinatago siyang sekreto? Kinabukasan, dumating si Clara ng maaga para tingnan siya. Ngunit pagdating sa supply room, wala siya roon. Hindi galaw ang janitorial cart at wala si Mang Oscar. Habang lumipas pa ang mga oras, nagsimulang kumalat ang mabulong-bulungan sa mga kawani. Si Hector ay may panuyang ngiting habang nilapitan si Clara habang siya'y nagbe-break. Aba, tumakas ang alaga mo. Asar ni Hector. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Clara. Ang tiyan ay parang sumisikip. Hindi siya pumasok kaninang umaga. Sagot ni Hector. And guess what? Hindi pa niya kinukolekta ang sahod niya. Sabi ko na nga ba, sayang lang ang oras ko. Agad na nag-isip si Clara. Hindi ganun si Mang Oscar. Hindi siya basta-basta mawawala. Parang may mali. Gabing iyon, habang naglalak si Clara sa isa sa mga storage closet, napansin niyang may nakatiklop na piraso ng papel na nakatago sa ilalim ng janitorial cart. Ang pangalan niya ay nakasulat sa harap. Nang may nanginginig na kamay, binuksan niya ito at binasang mga salita. Salamat sa iyong kabaitan. Maiintindihan mo rin ang lahat sa lalapit ng mga araw. Ano kayang ibig sabihin nito? At saan kaya napunta si Mang Oscar? Nakatingin si Clara sa note na hawak niya. Ang isip ay punong-puno ng tanong. Saan kaya pumunta si Mang Oscar? Bakit siya umalis nang walang paalam? Kundi isang misteryosong mensahe lang. Habang inilalagay niya ang note sa kanyang bulsa at naglalakad pa uwi, lalong bimigat ang kabang nararamdaman niya sa dibdib. Kinabukasan, ibang-iba ang pakiramdam sa hotel. Ang mga bulong-bulungan ay kumakalat sa mga kawani. Parang isang bagyong hindi nakikita na unti-unting bumubuo sa likod. Ang mga chismis ay nakatuon sa biglang pagkawala ni Mang Oscar. At ang pangalan ni Clara ay hindi pwedeng hindi isama. Sa tingin mo ba? Alam niya? Ibinulong ni Isabel.
ang inggit na nakatrabaho ni Clara sa isang grupo malapit sa pantry ng mga kawani. Alam ng ano? Tanong ng isa. Na si Mang Oscar siguro ay isang scammer. Sagot ni Isabel. Ang mga matay mabilis na tumingin kay Clara. Alam mo naman kung anong mga klase ng taong katulad niya. Laging naniniwala sa maling tao. Hinapit ni Clara ang mga kamao. Ngunit hindi niya pinahintulutan si Isabel na makuwang kasiyahan ng reaksyon mula sa kanya. Mas marami siyang alalahanin. Bakit kaya umalis si Mang Oscar nang walang paliwanag? At anong ibig niyang sabihin na may intindihan mo rin lahat? Pagkatapos ng ilang oras, habang tinatapos ni Clara ang mga gawain sa paglilinis, napansin niyang isang kakaibang bagay. Sa ika-7 palapag, isang lugar na kilala sa kakulangan ng mga bisita. Isang mahinang liwanag ang kumikislap mula sa isang kwarto na inaakalang bakante. Tinukso siya ng kanyang curiosity, kaya nagdalawang isip siya bago kumatok sa pinto. Hello? Tawag ni Clara, ang boses ay halos hindi marinig, walang sagot. Dahan-dahan niyang binuksan ng pinto at nang patigil. Sa loob ng kwarto, nagkalat ang mga papeles. Isang laptop na nakabukas pero nakalock at isang mamahaling kamera na nakapatong sa tripod. Hindi ayos ang kama at may bahid ng amoy ng sigarilyo sa hangin. Agad na umatras si Clara, ang puso niya ay mabilis ang tibok. May mali. Bakit ginagamit ang kwarto na ito at bakit walang nakapansin? Habang papunta siya sa staff area, sinalubong siya ni Hector sa hallway. Ang kanyang mukha ay mas malamig kaysa sa karaniwan. Clara, mukhang abala ka, sabi niya at ang tono ay matalim. Hindi po sir, sagot ni Clara. Ang mukha ay nanatiling neutral. Magaling, sabi ni Hector, ang mga matay kumurap ng matalim. Dahil binabantayan kita. Ang mga salitang iyon ay nagdulot ng panginginig sa likod ni Clara. Ano kayang ibig iparating ni Hector? Gabing iyon, hindi mawala sa isip ni Clara ang pakiramdam na siya ay binabantayan. Kaya't habang nililinis ang isang gas suit, ramdam niya na parang may mga mata siyang nararamdaman sa kanya. Tumingin siya sa malaking salamin sa banyo at muntik nang magulat nang makita niyang may gumagalaw sa likod niya. Paglingon, wala siyang nakita. Magpatalino ka, Clara. Bulong niya sa sarili. Pilit na tinataboy ang paranoia. Pero nang lumabas siya ng hallway, nakita niyang nakatayo si Victor, ang head manager. Malapit sa mga elevator, ang kanyang karaniwang kalmado ay tila nawawala. Takasarang pa nga. Ang mga matay, mabilis na gumagalaw, parang may hinahanap. Victor? Tawag ni Clara. Ang boses ay may pag-aalinlangan. Lumingon si Victor at nang makita siya, napawing tensyon sa mukha nito. Clara, anong ginagawa mo ng ganitong oras? Pinabibilis ko lang ang mga rounds ko, sagot ni Clara. Ikaw, anong ginagawa mo? Nag-alinlangan si Victor sandali bago sumagot. Tinitingnan ko lang mga ilang bagay. Bago pa makapagtanong si Clara, bumukas ang mga pinto ng elevator at pumasok si Victor. Magpahinga ka na, Clara, sabi niya habang nagsasara ng mga pinto. May mali. Gabing iyon, nang makauwi si Clara sa kanyang maliit na apartment, nakita niyang may isa na namang note na ipinasok sa ilalim ng pinto. Nanginginig ang mga kamay niya nang buksan ito. Lumayo ka sa ika-7 palapag. Mas malaki ito kaysa sa iniisip mo. Napahinto siya sa paghinga. Sinong nagbabala sa kanya? At ano talagang nangyayari sa ika-7 palapag? Hindi makatulog si Clara ng gabing iyon. Ang misteryosong babalay paulit-ulit na umuukit sa kanyang isipan. Parang sirang plaka. Sinong nag-iwan ng note? Si Mang Oscar ba? O ibang tao? At bakit nga ba ganun na lang ang kanilang pagkabahala tungkol sa ika-7 palapag? Kinabukasan,
Dumating si Clara sa hotel na pagod ngunit determinado. Ang mga kawani ay abala sa paghanda para sa isang mataas na antas na kaganapan sa pangunahing ballroom. Si Hector ay nag-uutos ng kaliwat kanan habang si Isabel ay malapit lang. May mapanuyang ngiti tulad ng dati. Pinili ni Clara na mag-focus sa kanyang mga gawain, ngunit hindi maiwasang magbalik sa kanyang isipan ang babala noong nakaraang gabi. Hindi niya matanggal ang pakiramdam na may malalim na kasamaan na nagkukubli sa ilalim ng makintab na anyo ng Hotel Solier. Kinahapunan, inatasan si Clara na maglinis ng ilang kwarto sa ikapitong palapag. Ramdam niyang pagkabahala sa tiyan niya habang lumalabas siya mula sa elevator. At ang kakaibang katahimikan ng hallway ay parang bumibigat sa kanyang dibdib. Pumansin siya sa kwarto kung saan nakita niyang may kakaibang setup kahapon. Ngunit ngayon ay nakasara ito ng mahigpit. May nakakabit na "Do not disturb" na tanda sa doorknob. Nag-atubili si Clara. Ang puso'y mabilis ang tibok. Wala siyang lakas ng loob na mag-imbestiga pa. Kaya nag-focus na lang siya sa paglilinis ng mga kwarto na inatas sa kanya. Habang nagtatrabaho, may narinig siyang may hinang tunog. Isang malalim na bulong, halos parang mga boses, mula sa dulo ng hallway. Tahimik siyang lumapit. Sinusubukang alamin kung saan nagmumula ang tunog. Tila nanggagaling ito sa isang storage closet. Ang kamay ni Clara ay umabot patungo sa doorknob. Ngunit bago pa siya makabukas, bigla itong bumangga palabas. Nakita niyang nakatayo doon si Camille, ang tahimik at reserved na kasamahan sa trabaho. Ang mga matay, malaki sa gulat. "Clara!" Sigaw ni Camille, ang boses ay nanginginig. "Anong ginagawa mo dito?" Akala ko may naririnig akong kakaiba." Stammer ni Clara. "Anong ginagawa mo sa storage closet?" Nag-atubili si Camille. Sinulyap ang likod bago lumabas at isinarang pinto. "Tinitingnan ko lang ang inventory." Mabilis siyang sagot. "Hindi ka dapat nandito mag-isa. Delikado." Ang mga salitang iyon ay nagdulot ng panginginig kay Clara. Anong ibig mong sabihin? Mabilis na nag-scan si Camille ng hallway. Ang mga matay nagmamadaling maghanap. "Basta, mag-ingat ka ha." Mabilis siyang dumaan kay Clara. Walang ibang sinabi at iniwan siyang mas lalo pang naguguluhan. Habang lumilipas ang araw, patuloy na lumalalim ang kaba ni Clara. Hindi niya kayang i-ignore ang kakaibang pag-uugali ng kanyang makatrabaho at ang mga misteryosong babala na natanggap niya. Kinagabihan, nagdesisyon siyang magtapat kay Victor. Nakita niya si Victor sa kanyang opisina, abala sa mga papeles. "Victor," nag-umpisa siya ng may pag-aalinlangan. "Maari ba kitang makausap tungkol sa isang bagay?" Tumingin si Victor. Ang kanyang mukha ay naging malambot. "Oo naman, Clara. Anong nasa isip mo?" Nag-atubili si Clara. Hindi sigurado kung gaano karaming dapat niyang ipahayag. Tungkol ito sa ikapitong palapag. May mga kakaibang nangyayari doon. May mga nakita akong hindi umaayon sa normal at binigyan ako ng babala na lumayo. Napayo ko si Victor sandali. Ang mukha'y hindi mabasa. "Sinong nagbigay ng babala sa'yo?" "Hindi ko alam." Amin ni Clara. "Pero sa tingin ko, may kinalaman ito sa pagkawala ni Mang Oscar." Nagtimpi si Victor at naging maseryoso ang hitsura. "Clara, kailangan mong makinig ng mabuti. Huwag mong gawing masilimot ang mga bagay na hindi mo naiintindihan. Mag-focus ka sa trabaho mo at huwag makialam." Malinaw ang tono ni Victor. Matigas at parang babala. At iniwan nito si Clara na mas lalong naguguluhan. Bakit hindi niya gusto na maghanap siya ng mga sagot? Paglabas mula sa opisina ni Victor, kumindat ang phone.
May bagong mensahe mula sa isang hindi kilalang numero. Masyado ka nang malapit. Tumigil ka na sa pagtatanong. Umay mga kinatnan. Tumigil si Clara sa gitna ng bakanting hallway. Ang dugo ay parang nanlalamig sa katawan. Sino kayang nasa likod nito? At anong pilit nilang itinatago? Nakatulala si Clara sa mensahe sa kanyang telepono. Ang mga kamay ay nanginginig. Ang nakakatakot na babala ay nagbigay ng panginig sa kanyang katawan. Sinong nagbabanta sa kanya? At bakit sila sobrang determinadong patahimikin ang kanyang curiosity? Nagpasya si Clara na hindi magpatalo at maging alerto. Ngunit sa kalooban niya, ang kanyang desisyon na matutunan ng katotohanan ay lalong lumakas. Kinabukasan, habang gumagawa ng kanyang mga rounds, tinawag siya ni Hector sa opisina niya. Nag-atubili si Clara bago pumasok. Iniisip kung anong sermon o hindi makatarungang hilingang naghihintay sa kanya. Ang dami mong tinatanong. Sabi ni Hector, ang tono'y may akusasyon. Mag-focus ka sa trabaho mo, Clara. Hindi ito lugar para sa chismis o pagiging detective. Tumagilid si Clara ngunit nanatiling kalmadong boses. Kinagawa ko lang po ang trabaho ko, sir. Lumapit si Hector. Ang kanyang mga matay matalim. Magandang sagot. Panatilihin mong ganyan. At huwag na huwag kang pupunta sa ikapitong palapag. Maliban na lang kung inatasan ka roon. Naintindihan mo? Opo, sir. Sagot ni Clara. Ngunit ang isip niya ay mabilis na nag-iisip. Bakit ganun na lang ang pagpapagalit sa kanya ni Hector? At ang pagpipilit niyang lumayo siya sa ikapitong palapag. Kinahapunan, nakita ni Clara si Camille muli. Sa pagkakataong ito, malapit sa pantry, mukhang mas balisa si Camille kaysa sa mga nakaraang araw. Iwas tingin at nagsasalita ng mahina kay Isabel. Nilapitan ni Clara ng maingat. Umaasang maririnig ang ilan sa kanilang usapan. Sabi ko na, masyadong delikado na ngayon. Ibinulong ni Camille. Ang boses ay halos hindi marinig. Huwag ka nang umatras. Sarcastic kong sagot ni Isabel. Kasali ka na rito tulad ng lahat kami. Bago pa man makapagpatuloy si Clara, napansin siya ni Isabel at biglang tumigil ang kanilang pag-uusap. Anong tinitingnan mo? Hamon ni Isabel. Pakialamera ka, Clara. Iwas tingin si Camille habang mabilis siyang lumakad palayo kay Clara. Iniwan siya ng mas marami pang tanong kaysa sagot. Kinagabihan, nagdesisyon si Clara na muling bisitahin ang ikapitong palapag. Alam niyang isang mapanganib ito. Ngunit hindi niya matanggal ang pakiramdam na ang mga sagot na hinahanap niya ay nakatago roon. Naghintay siya hanggang sa magkatahimikan ng mga hallway at sumakay sa elevator. Ang puso'y mabilis ang pagtibok sa bawat palapag. Nang bumukas ang pinto ng elevator, umalis si Clara at pumasok sa madilim na hallway. Ang atmosphere ay mabigat, parang ang mapadera ay humihinga ng sabay. Maingat siyang lumapit sa kwarto na nakita niya kanina, kung saan may kakaibang camera setup. Ngunit sa pagkakataong ito, bahagyang nakabukas ang pinto. Sumilip si Clara at nakitang parehong laptop at camera. Ngunit ngayon, may iba pang bagay. Isang folder na puno ng mga litrato, mga papeles at resibo. Nag-atubili siya bago pumasok. Alam niyang tinatawid niyang isang delikadong linya. Habang inaabot niya ang folder, isang aninong bumagsak sa pintuan. Biglang lumingon si Clara. Ang puso'y parang tumalon sa kanyang lalamunan. Nakatayo si Victor doon. Ang mukha'y walang emosyon. Anong ginagawa mo, Clara? Tanong niya. Ang boses ay mababa ngunit matalim. Ito lang po. Nahirapan si Clara magpaliwanag. Pumasok si Victor at isinara ang pinto sa likod niya. Hindi ito lugar para sa'yo. Hindi mo alam ang pinapasok mo. Kung ganon, sabihin mo na. Sagot ni Clara
Ang boses ay nanginginig ngunit puno ng determinasyon. Ano bang nangyayari dito? Bakit ang latay may lihim tungkol sa ikapitong palapag? Bumuntong hininga si Victor at pinagdikit ang daliri sa buhok. Hindi mo dapat malaman, Clara. Kailangan mong magtiwala sa akin dito. Pero si Mang Oscar, sinimula ni Clara, ngunit pinutol siya ni Victor. Si Mang Oscar ay ayos lang, sagot ni Victor. Ngunit kailangan mong iwan na to. I-promise mo sa akin. Bago pa makasagot si Clara, narinig nila ang mabilis na hakbang mula sa hallway. Tumigas ang mukha ni Victor at bumulong. May darating. Manahimik ka. Ang doorknob ay kumalabog at isang boses ang tumawag. Buksan mo! Alam naming nandyan ka. Nahulog ang hininga ni Clara. Sinong nasa labas at gaano kalaki ang panganib na nakatago sa likod ng pintuan. Natigilan si Clara nang marinig ang boses mula sa labas ng pinto na lumakas. Walang tao buong gabi. Buksan mo ng pinto. Dalong lumakas ang kalabog ng doorknob at nagtama ang mga mata nila ni Victor. Nagbigay siya ng senyas kay Clara na magtago sa likod ng mataas na filing cabinet sa isang sulok ng kwarto. Nag-atubili, yumuko si Clara. Ang puso'y mabilis ang pagtibok sa dibdib. Pinanood niyang pinatayo ni Victor ang kanyang kurbata at kalmadong binuksan ang pinto. Nasa labas sina Hector at Isabel at ang mukha nila ay matalim at puno ng pang-uusisa. Inilagay ni Hector ang mga braso sa dibdib at pumasok sa kwarto nang hindi hinihintay ang imbitasyon. Victor, sabi ni Hector. Ang tono ay puno ng peking magalang. Hindi ko inasana nandito ka. Anong ginagawa mo sa ikapitong palapag? Pwede kong itanong din sa iyo yan. Sagot ni Victor. Kalmado. Dapat ay isang restricted na lugar ito. Hindi ba? Hinawi ni Hector ang mga mata. Alam mo, naririnig ko ang mga chismis na tinutuklasan mo ang bagay na hindi mo naman dapat pinapakaialaman. Gusto mo bang magpaliwanag? Nanatiling kalmadong ekspresyon ni Victor. Ang trabaho ko ay mag-oversee sa bawat aspeto ng hotel na ito. Hindi ko nakikita kung paano ko yun ikukonsiderang pagtuklas. Habang ang dalawang lalaki ay nag-uusap ng tensyonado, ang mga mata ni Clara ay dumako kay Isabel. Ang mga mata ni Isabel ay gumalagala sa paligid ng kwarto at halos hindi makapaghintay si Clara nang mapansin niyang tumingin si Isabel sa filing cabinet. Sandali siyang nag-isip na baka nakita siya ni Isabel, pero bigla itong umiwas at bumalik ang pansin kay Victor at Hector. Pagkalipas ng ilang tensyonadong minuto, umalis sina Hector at Isabel, ngunit bago tuluyang umalis, iniwan ni Hector si Victor ng isang babala. Huwag ka masyadong magpakita sa daan ko, Victor. Mag-ingat ka. Nasa manipis na yelo ka na. Pagkasarado ng pinto, lumabas si Clara mula sa kanyang taguan. Ano yon? Bulong niya. Bumuntong hininga si Victor at ang kanyang kalmadong mukha parang nagbago ng konti. Si Hector yon. Mula ng iba. Laging gustong magpakita ng kontrol. Pero Clara, kailangan mong iwasan ito. Mas delikado ito kaysa sa iniisip mo. Bakit hindi mo nilang sabihin sa akin ang totoo? Tanong ni Clara. Ang inisay, lumabas sa tono ng boses. Hindi ko kayang magkunwaring wala namang nangyayari. May mga tao bang nasasaktan, hindi ba? May kinalaban ba ito kay Mang Oscar? Nag-atubili si Victor. Parang nahirapan. Sa huli, sinabi niya, may mga bagay na nangyayari dito sa hotel na hindi ko kayang ipaliwanag sa iyo ngayon. Pero magtiwala ka. Ligtas ni Mang Oscar. Yun lang ang kailangan mong malaman. Bakit ko ikaw pagkakatiwalaan kung malinaw na may mga sikreto kang tinatago? Hirit ni Clara. Naghibit balikat si Victor at hindi sumagot imbis. Binuksan niyang pinto at ginigiya si Clara palabas.
Bumalik ka na sa trabaho, Clara. At para sa kapakanan mo, iwasan mo ng mga gulong ito. Kinagabihan, bumalik si Clara sa staff room. Ang isip ay magulo sa mga tanong na hindi pa nasasagot. Naupo siya sa isang bench, sinusubukang pagdugtungin ng mga piraso ng palaisipan. Nang biglang lumitaw si Camille, na mukhang kasing balisa tulad ng dati. Clara, bumulong si Camille. Tinitingnan ng paligid para siguraduhin mag-isa lang sila. Kailangan nating mag-usap. Tumingin si Clara. Tungkol saan? Tungkol sa kung ano talagang nangyayari dito. Sagot ni Camille. Ang boses ay halos hindi marinig. Alam kong maraming tanong ang tinatanong mo. At tingin ko dapat mo nang malaman ang totoo. Tumibok ng mabilis ang puso ni Clara. Baka sa wakas ay malalaman niya ng misteryoso. Bago pa makapagsalita si Camille, biglang bumangga ang pinto at pumasok sa Hector, ang mga matay. Naglalagalab sa galit. Anong nangyayari dito? Sigaw niya. Ang mga matay kumikislap sa pagitan ng dalawang babae. Tumigas ang dugo ni Clara. Baka nadinig ni Hector ang kanilang usapan. Ang biglang pagpasok na Hector ay nagpatigil sa buong kwarto. Ang matalim niyang tingin ay tumipat-lipat kay Clara at Camille na parehong nanigas na parang mga hayop na natagpo sa isang kanto. Anong pinag-uusapan niyo? Tanong ni Hector. Ang boses ay puno ng hinala. Bukas ang bibig ni Camille para sumagot, ngunit walang lumabas na salita. Si Clara, na nararamdaman ng pagkabahala ng kasama, ay naglakas loob na magsalita. Wala po, sir. Mabilis niyang sagot. Pinag-usapan lang po namin ang schedule ng paglilinis para bukas. Hindi mukhang kumbinsido si Hector. Pinagsalikop niyang mga braso at tinutok ang kanyang mga mata kay Clara. Mukhang may habit ka nang magpunta sa maling lugar, sa maling oras. Hindi ba? Tinutok ni Clara ang mga mata kay Hector. Hindi umatras. Ginagawa ko lang po ang trabaho ko, sir. Nag-umpisa sa Hector na matawa ng mahina. Sana ganun nga. Huwag mong gawing habit. Pagkatapos nito, lumakad siya at iniwan ang kwarto. Sabay bangga ng pintong sa likod niya. Pagkaalis ni Hector, huminga si Camille ng malalim. Clara, napapalapit ka na sa isang delikadong landas. Hindi mo gusto makipag-usap kay Hector. Kung ganun, sabihin mo na sa akin kung anong talagang nangyayari. Galit na suminghal si Clara. Sabi mo alam mo ang totoo. Sabihin mo na. Nag-atubili si Camille. Ang mga kamay ay abala na kinakabahan. Hindi ko pwedeng sabihin lahat dito. Makipagkita ka sa akin sa lobby. Pagkatapos ng shift natin, doon ko nalang ipapaliwanag. Tumango si Clara, pero hindi nawala ang kaba sa kanyang dibdib. Halatang takot si Camille. At lalo itong nagpataas ng kanyang determinasyon na malaman ang katotohanan. Kinagabihan, nang nagsimula ng maghinay-hinay ang ingay sa hotel, dumiretso si Clara sa lobby. Ang mga matay nag-iskan sa paligid para hanapin si Camille. Lumipas ang ilang minuto, ngunit wala siyang nakitang kahit anong palatandaan ng kanyang kasama. Nang biglang, ang kanyang telepono ay nag-vibrate at may natanggap na mensahe mula sa isang hindi kilalang numero. Pumunta ka sa parking garage. Makikita mo ng hinahanap mo. Bumilis ang tibok ng puso ni Clara. Nagmasid siya sa paligid ng lobby. Kalahating nag-akalang may nagmamasid sa kanya, ngunit ang buong lugar ay tahimik. Laban sa kanyang huling pag-iisip, sumunod siya sa mensahe at sumakay sa service elevator pababa sa madilim na parking garage. Malansang hangin at malamig at si Clara ay nakaramdam ng takot nang maglakad siya palabas ng elevator. Halos wala ng tao sa grahe, maliban sa isang kotse na nakaparada sa malayo. Mabilis itong nag-flash ng headlight at si Clara ay nag-atubili bago maglakad palapit dito. Nang makalapit siya,
Bumaba ang bintana ng sasakyan, lumantad si Victor. "Anong ginagawa mo dito?" tanong ni Clara. Ang boses ay nanginginig. "Pwede ko rin itanong sa'yo yan," sagot ni Victor. Ang tono ay may ingat. "Bakit ka naglalakad-lakad sa grahe sa ganitong oras?" Itinago ni Clara ang kanyang telepono. "May natanggap akong mensahe na pumunta dito. Ikaw bang nagpadala?" Nag-atubili si Victor. Hindi ako yun." Bago pa man magpatuloy ang kanilang pag-uusap, isang malakas na tunog ng pagbagsak ng umalingawang sa grahe. Nagtulungan sina Clara at Victor. Agad na tumingala at nakita nilang isang anino na dumadaan sa pagitan ng mga nakaparadang sasakyan. "Dito ka lang," utos ni Victor. Ang boses ay puno ng pagmamadali habang siya ay papunta sa mga anino. Hindi pinansin ni Clara ang utos at sumunod na palihim. Ang puso niya ay mabilis na tumitibok sa dibdib. Ngunit nang lumiko siya sa isang kanto, nakita niyang nakatayo si Victor ng frozen. Nakatingin sa isang bagay o isang tao, nakitang-kitang takot sa kanyang mukha. "Clara," bulong ni Victor. Ang boses ay puno ng takot. "Kailangan mong makita ito." Naglaong hininga ni Clara nang magtangkang lumapit si Victor. Na nakatayo sa lugar, ang ekspresyon ng mukha ay maputla. Nang sumilip siya sa paligid niya, halos mabigla siya sa takot. Nakahiga sa anino ng parking garage si Camille. Wala sa wisyo at puno ng pasa. Ang kanyang uniforme ay punit. Sa tabi niya, isang pang-ipit na papel na nakahawak sa kanyang kamay. Ang humuli sa mata ni Clara. Dahan-dahang lumud si Victor sa tabi ni Camille. Nilingon siya at marahang inalog. "Camille, gising ka. Anong nangyari?" Bulong niya ng mabilis. Bumindisyon si Clara at dahan-dahang kinuha ang papel mula sa kamay ni Camille. Ang mga salitang isinulat doon ay nagdulot ng panginginig sa kanyang katawan. "Ito na ang iyong huling babala. Manahimik ka." Habang ipinakita ni Clara kay Victor ang papel, gumalaw si Camille. Naglabas ng mahina at masakit na ungol. Bumangon ang mga mata nito at kitang-kitang panik sa kanyang mga mata. "Kailangan nating umalis dito," hingal niyang sinabi. "Babalik sila." "Sinong gumawa nito sa iyo?" tanong ni Clara. Ang boses ay nanginginig. Walang sagot si Camille, kundi ang pag-iling ng ulo. Ang mga luhay dumadaloy sa kanyang pisngi. Hindi ko kayang sabihin. Binabantayan nila ang lahat." Hinigpitan ni Victor ang kanyang panga habang tinutulungan niyang tumayo si Camille. "Dito ka lang sa amin. Aalagaan kita." "Hindi." Umiyak na sagot ni Camille. Humihila palayo. "Kung malaman nilang nakausap kita, sila." Naputol ang kanyang boses at naghanap siya ng mata sa paligid ng grahe nang may takot. "Camille," mahinaw na sinabi ni Clara. Inilalagay ang kamay sa balikat ni Camille. "Kailangan naming malaman kung anong nangyayari. Pakiusap, kailangan mong magtiwala sa amin." Nag-atubili si Camille. Ang mga mata nito ay mabilis na naglalakbay sa pagitan ni Clara at Victor. Sa wakas, bumulong siya. Si Hector at Isabel, silang nasa likod ng lahat. Ang pagbubunyag na iyon ay nagdulot ng pagkabigla kay Clara. "Anong ibig mong sabihin? Lahat?" tanong niya. Ang mga kamay ni Camille ay nanginginig habang nagsasalita. "Ang ikapitong palapag, hindi lang yun isang storage. May illegal na nangyayari doon. Pagnanakaw, human trafficking. Hindi ko na alam ang buong lawak. Pinilit nila akong tumulong. Pinagbantaan ng pamilya ko kung hindi ako makikipagtulungan. Pero hindi ko na kaya. Mag-umpisa na lang ako magsabi sa iyo, Clara. Kaya nila ako pinahirapan." Nanigas ang panga ni Victor. "Kailangan nating i-report ito sa mga otoridad.
Hindi. Muling sagot ni Camille. Ang boses ay puno ng desperasyon. Kung idawit ninyo ang mga pulis, malalaman nilang akong nagsalita. Wala akong protection gaya ng sa iyo, Victor. Pakiusap. Ipangako mong hindi mo muna sasabihin kanino man. Huminga ng malalim si Victor. Kitang-kitang pagkabahala. Sige, pero kailangan mong manatili sa isang ligtas na lugar hanggang maayos natin ito. Tumango si Camille nang hindi gusto. At tinulungan siya ni Clara na sumakay sa kotse ni Victor. Habang naglalakbay, hindi maalis ni Clara ang pakiramdam na may mga mata na nakamasid sa kanila. Pagdating niya sa kanyang apartment ng gabing iyon, hindi makatulog si Clara. Laban sa kaguluhan sa kanyang isipan, nagsimulang magbalik sa kanyang mga natutunan niya. Si Hector at Isabel ay mas malupit pa sa kanyang iniisip. At ang ikapitong palapagay, hindi lang isang misteryoso. Ito ay isang bitag naghihintay na manghuli sa sinumang magtangkilik ng sobrang lapit. Habang nakatingin si Clara sa kisame, ang kanyang telepono ay nag-vibrate at may bagong mensahe mula sa parehong hindi kilalang numero. Dapat hindi ka na nakialam, Clara. Ngayon, ginawa mong target ang sarili mo. Nanginginig ang mga kamay ni Clara habang binabasang mensahe. Ngunit bago siya makapag-isip pa, ang mga ilaw sa kanyang apartment ay kumislap at namatay. Iniwan ang buong kwarto sa dilim, isang aninong dumaan sa labas ng kanyang bintana at parang tumigil ang puso ni Clara. Ang sino man na nagpadala ng mensahe ay hindi lang nanunood. Nandito sila. Tumigil ang hininga ni Clara habang nakaupo siya nang nagyayelo sa madilim na kwarto. Gumalaw muli ang anino sa labas ng kanyang bintana. Isang mabilis na silweta na nagpadala ng lamig sa kanyang katawan. Agad na nag-ikot ang kanyang isipan. Tinitimbang ang mga option. Dapat ba siyang tumawag sa pulis? Kay Victor? O magkunwaring wala siya doon? Muling nag-vibrate ang kanyang telepono. Ang liwanag mula sa screen ay nagbigay liwanag sa kanyang nanginginig na mga kamay. Binalaan ka namin, Clara. Ito na ang huling pagkakataon mo. Itigil mo na. Ang puso ni Clara ay mabilis na tumibok habang siya ay umatras mula sa bintana. Ang mga yapak ay pinipigilan ng carpet sa sahig. Kinuha niyang pinakamalapit na bagay, isang mabigat na lampara, at hinawakan ito ng mahigpit. Ang manakels niya ay puti sa higpit ng hawak. Sinong nandyan? Sigaw niya. Sinusubukang magmukhang matapang kaysa sa nararamdaman. Hindi ako natatakot sa'yo. Walang sagot. Pagkatapos, ang mahinang kaluskos ng pag-ikot ng hawakan ng pinto ng kanyang apartment ay umabala sa katahimikan. Bumangon ng may instinct ni Clara at tumakbo siya patungo sa kusina kung saan nakita niyang isang block ng kutsilyo sa counter. Kinuha niyang isang kutsilyo bago pa man magbukas ang pinto. Isang taong pumasok sa kwarto at ang mukha nila ay natatakpan ng dilim. Lumayo ka! Sigaw ni Clara. Inihanda niyang kutsilyo sa harap niya. Tag-atubili ang tao. Pagkatapos ay lumapit siya at pumasok sa mahinang liwanag ng buwan. Clara, ako ito. Ang boses ni Victor ay nagputol sa tensyon. Itinaas niya ang kanyang makamay bilang tanda ng pagsuko. Bumaba ang kutsilyo ni Clara, ngunit ang kanyang puso'y patuloy na mabilis na tumibok. Victor, anong ginagawa mo dito? May masama akong pakiramdam pagkatapos naming iwan si Camille. Sabi niya, nilingon ng buong kwarto. Ang mga mensahe na nagpatibay ng hinala ko. Kailangan kong tiyakin na ligtas ka. Ang mga tuhod ni Clara ay nanghina sa ginhawa, ngunit ang takot ay hindi pa rin nawawala. May nanonood sa akin. Nasa labas sila ng bintana ko. Nagmumukhang nag-iisip si Victor. Ang panga niya ay humigpit.
Hindi tayo pwedeng magtagal dito. Magpaka ng mga gamit na kailangan mo. Sasama ka sa akin ngayong gabi. Pero, walang argumento, Clara. Kung tinatakot ka nila ng ganito, mas delikado ka pa kaysa sa iniisip mo. Sa loob ng ilang minuto, nakapag-impake na si Clara ng ilang mga mahalagang bagay. Inakay siya ni Victor patungo sa kanyang kotse. Laging may pag-iingat sa paligid, habang binabaybay nilang tahimik na kalye. Napatingin si Clara sa kanya. Sa tingin mo, ligtas si Camille? Tanong niya. Sana. Sagot ni Victor, ngunit mabigat ang tono niya. Pero hanggat hindi natin naharap si Hector at Isabel, wala sa atin ang ligtas. Paano naman si Mang Oscar? Tanong ni Clara. Nawala siya ng walang paalam. Sa tingin mo, nalaman nila kung sino siya talaga? Umiling si Victor. Hindi ko masabi ng tiyak. Pero sa tingin ko, mas matalino si Mang Oscar kaysa sa iniisip natin. Kung may makakalaban sa kanila, siya na yun. Tumango si Clara, ngunit hindi pa rin nawawala ang alalahanin sa kanyang dibdib. Dumating sila sa apartment ni Victor, isang modernong high-rise na may mahigpit na seguridad. Pagpasok nila, agad nilak ni Victor ang pinto at nag-set up ng pansamantalang lugar para matulog si Clara sa sala. Ligtas ka dito, tiniyak niya. Humiga si Clara sa sofa. Ang pagod ay tumimbang ng mabigat sa kanya. Pagkaangat ng kanyang ulo, bago siya makatulog, muling nag-vibrate ang kanyang telepono. Sa takot kung anong maaring makita, kinuha niya ito at binasang bagong mensahe. Tumakbo ka man, Clara. Laging isang hakbang kami sa unahan. Nakatitig si Clara sa mensahe sa takot. Nang itingin ng mata, nakita niyang si Victor ay nakatayo sa bintana. Ang mukha niya ay maputla. Clara, sabi ni Victor. Ang boses ay puno ng tensyon. Sa tingin ko, nandiyan na sila. Ang mga salita ni Victor ay parang isang hatol ng kamatayan na nakabitin sa hangin. Nakatigil si Clara sa sofa. Ang mga mata ay mahigpit na nakahawak sa kanyang telepono, habang sinusubukang pakalmahin ang mabilis na tibok ng kanyang puso. Anong ibig mong sabihin? Nandiyan na sila. Bulong niya. Hinila ni Victor si Clara upang manatiling nakatago at itinuro ang bintana. Dahan-dahan siyang gumapang papunta sa gilid ni Victor at sumilip. Sa mahinang liwanag ng mga street light sa ibaba, nakita niyang isang itim na van na nakaparada sa tabi ng kalsada. Madilim ang mga bintana ng sasakyan, ngunit ramdam ni Clara ang bigat ng mga mata na nakatutok sa kanilang apartment. Sinundan nila tayo. Mahinang sinabi ni Victor. Ang panga niya ay humigpit. Kailangan nating kumilos ng mabilis. Sinundan tayo? Paano? Sinabi mo na ligtas ang lugar na ito. Ang boses ni Clara ay nanginginig. Ang takot ay unti-unting bumangon. Ligtas nga, sagot ni Victor. Kinuha ang kanyang telepono. Pero kung si Hector ang may kinalaman, may mga connection siya. Hindi natin siya pwedeng maliitin. Mabilis na tinawagan ni Victor ang isang numero at nagsalita sa mahinang tono. Hindi lahat ng sinabi niya ay narinig ni Clara, pero sapat na para makuha niyang mga salita. Dapat na seguridad, mga backup plan, at maraming pangangailangan ng madalian. Ilang minutong lumipas, si Clara at Victor ay pababa na sa emergency stairwell ng kanilang building. Saan tayo pupunta? Tanong ni Clara. Ang boses ay halos hindi marinig. May safe house, sabi ni Victor. Isang safe house na ginamit ni Mang Oscar dati. Hindi malayo, pero kailangan nating mag-ingat. Habang sila'y umaalis sa back door ng building, ang nervyos ni Clara ay tumindi. Nandun pa rin ang itim na van sa harap. Nang makita nitong umaalon ng mahina sa gabi, kumapit sila sa dilim. Nagmamadali ngunit tahimik na naglakad sa isang side street.
Sa kotse ko tayo. Bulong ni Victor. Nakapark lang isang block mula dito. Ngunit nang lumiko sila sa kanto, parang nawasak ang puso ni Clara. Wala ng kotse ni Victor. Wag. Hising ni Victor. Pinahira ng kamay sa kanyang buhok. Kinuha nila siguro. Bago pa makapagsalita si Clara, ang malakas na tunog ng gulong na umaalon ay narinig nila mula sa kalye. Lumingon sila at nakitang itim na van na bumibilis patungo sa kanila. Ang mga headlights nito ay kumikislap na parang isang mandaragit na humahanap ng target. Hinawakan ni Victor ang kamay ni Clara. Takbo! Sigaw niya. Tumakbo sila sa makitid ng mga eskinita. Ang tunog ng makina ng van ay umahabol sa kanila. Ang mga baga ni Clara ay naglalagalap. Ang puso niya ay parang tatanggalin mula sa dibdib, ngunit hindi siya huminto. Kinabayan siya ni Victor sa pamamagitan ng isang labirento ng mga kalye. Dumadaan sa likod ng mga dumpster at dumadaan sa mga bakod upang mailigaw ang mga humahabol sa kanila. Sa wakas, nakarating sila sa isang abandonadong bodega sa laylayan ng lungsod. Pasok! Hila ni Victor. Binuksan ang mga kalawangin na pinto ng bakal. Ang bodega ay madilim at nakakatakot na tahimik. Ang malalaking espasyo sa loob ay amoy langis. At pagkabulok, humuko sila sa likod ng isang pangkat ng makahon, tighintay na makabawi ng lakas. Sa tingin mo ba, nakita nila tayo? Bulong ni Clara. Umiling si Victor. Hindi ko yata inisip. Pero kailangan nating. Ang tunog ng mabibigat na sapatos na humakbangay, umabot sa kanilang pandinig. Pinutol ang mga salita ni Victor. Dumating ang isang sinag ng flashlight na tumama sa buong silid. Ang sinag ay dumaan ng malapit sa kanilang pinagtataguan. At isang magaspang na boses ang sumigaw. Lumabas ka, Clara. Alam namin na nariyan ka. Hindi mo kayang tumakbo magpakailanman. Tinutok ni Victor ang daliri sa labi niya. Senyas na manatilig silang tahimik. Pero ang mahakbang ay papalapit na. Hindi na sila magtatagal sa kanilang pagtatago. Tumibok ng mabilis ang puso ni Clara habang ang mahakbang ay lumalakas. At ang sinag ng flashlight ay papalapit sa bawat segundo. Idinampi niyang sarili sa mga kahon. Pinipigilang huminga habang ang mga mata ni Victor ay mabilis na gumagalaw, naghahanap ng daan upang makatakas. Muling nagsalita ang magaspang na boses. Mas matalim na ngayon. Clara, huwag mong gawing mas mahirap ito para sa sarili mo. Lumabas ka na at walang masasaktan. Lumapit si Victor sa kanya at bumulong ng napakababa na halos hindi narinig ni Clara. Kapag sinabi kong tumakbo, pumunta ka sa pinto sa likod ng mga bariles. Huwag kang hihinto, kahit ano pa man. Paano ikaw? Ang labi ni Clara ay gumalaw. Papaligawin ko sila. Sagot ni Victor, matatag ang tono. Bago makapagsalita si Clara, tumayo si Victor at sinadyang tinumbok ang isang kahon malapit sa kanila na nagdulot ng malakas na tunog. Agad na nagbago ang direksyon ng mga hakbang patungo sa ingay. Nandyan! Sigaw ng isa sa malalaking naghabol. Tumakbo si Victor patungo sa dulo ng bodega at tinugi siya ng malalaki. Ang masinag ng flashlight ay magulo at mabilis sa dilim. Nagdalawang isip si Clara, nagugulan kung susundan ba si Victor o tatakbo patungo sa pinto. Pinilit niyang gumalaw, lumabas mula sa likod ng mga kahon at tumakbo patungo sa pintong itinuro ni Victor. Ang kanyang mayapak ay marang umalingawaw sa malawak na espasyo, ngunit ang kaguluhan na nilikha ni Victor ay nagsilbing takip sa tunog. Narinig niyang pinto na itinulak ito, pumasok sa malamig na hangin ng gabi. Sandaling dumaan ang ginhawa, ngunit hindi ito tumagal. Nang lumiko siya sa kanto ng building, tumambad sa kanya ang isa sa mga lalaking galing sa van.
Aba, sabi ng lalaki. Sinunggaban ng braso ni Clara bago pa siya makagalaw. Nahuli na kita. Naglaban si Clara, sinubukang makatakas, ngunit ang pagkakahawak ng lalaki ay parang bakal. Tumakas ang takot sa kanyang katawan habang hinihila siya pabalik sa bodega. Sa loob, nagawang makawala ni Victor sa malalaking humahabol sa kanya gamit ang labirentong layout ng bodega sa kanyang pabor. Bumalik siya patungo sa mga kahon. Inaasang makikita si Clara. Ngunit nang makarating siya doon, walang tao. Huwag. Mahinang wika ni Victor. Parang bumagsak ang pakiramdam niya. Tumakbo siya patungo sa pintong dapat tinakasan ni Clara. Ngunit nakita niyang hinihila siya pabalik sa bodega ng isa sa mga lalaki. Bitawan mo siya! Sigaw ni Victor. Nagmamadaling tumakbo patungo sa kanila. Lumiko ang lalaki. Kumuha ng kutsilyo mula sa kanyang sinturon at itinutok ito sa leeg ni Clara. Isang hakbang pa. At tapos na siya. Ang boses ng lalaki ay puno ng banta. Tumigil si Victor. Ang mga kamay ay nakataas bilang tanda ng pagsuko. Sige na. Kalmado lang. Pag-usapan natin ito. Nagmatigas ang lalaki. Walang pag-uusapan. Gusto ni Hector at Isabel na mawala siya sa eksena. At nandito ako para siguraduhin na mangyayari yan. Habang tumindi ang tensyon, isang malalakas na tunog ng metal na tumamang umalingaw sa buong bodega. Lumingon ang lahat sa tunog. Kasama ng lalaki na hawak si Clara. Sa sandaling iyon ng pansamantalang pagka-distract, tinabakan ni Clara ang paa ng lalaki at sinandyang itinulak siya gamit ang kanyang siko. Nakawala. Si Victor ay dumali at sinalublob ang lalaki. Pinatumba siya sa sahig habang tumakbo si Clara patungo sa pinto. Ngunit nang makarating siya sa pinto, isang ibang aninong lumabas mula sa dilim. Si Isabel. Aba, tingnan mo kung sinong nagdudulot ng problema. Sabi ni Isabel. Ang kanyang boses ay puno ng puot. Naging malamig ang dugo ni Clara nang hilahin ni Isabel ang isang baril at tinutok ito direkta sa kanya. Dapat hindi ka na nakialam, Clara. Sabi ni Isabel. Ikinokonekta ang baril. Ngayon, huli na. Tumigil si Clara, nakatitig sa loob ng baril. Ang masamang ngiti ni Isabel ay lalong nagpalala sa takot ng sitwasyon. Agad na nag-umpisa ng mabilis na pag-iisip si Clara. Naghahanap ng paraan upang makaligtas, ngunit ang bawat galaway parang hatol ng kamatayan. Huwag mong gawing mas mahirap ito para sa sarili mo. Pahayag ni Isabel na may halong puot sa kanyang boses. Nang himasok ka na, Clara, panahon na para ayusin ang gulong ginawa mo. Mula sa likod, umungol si Victor habang nakipaglaban siya sa lalaking tinumba niya. Ang ingay ng kanilang laban ay sapat upang pansamantalang makadistract kay Isabel at napatingin siya sa pinagmulan ng tunog. Gamit ang pagkakataon, mabilis na gumalaw si Clara. Dumadaan sa gilid at nagtago sa isang tambak na kahoy na paleta. Isang putok ng barilang kumalabog. Ang nakakabinging tunog ay umalingaw sa buong bodega, ngunit hindi tinamaan ni Isabel si Clara. Victor! Sigaw ni Clara. Ang boses ay nanginginig sa takot. Okay lang ako. Tinawag ni Victor mula sa labanan. Umalis ka na! Malinaw ang galit sa mukha ni Isabel habang papalapit siya sa mga paleta. Ang barilay nakatutok pa rin kay Clara. Pinapalala mo lang ang sitwasyon mo, Clara. Lumabas ka na at baka hindi ka pa masaktan. Hinawakan ni Clara ang isang kalawangin na tubo na nakita niyang nakakalat sa sahig. Ang mga daliri ay puti sa takot. Alam niyang hindi niya kayang tumakas mula sa isang bala, pero hindi rin siya susuko. Habang papalapit si Isabel, muling kumalabog ang isang malakas na tunog na umalingaw sa bodega.
Mula sa malalayang bahagi ng silid, isang aninong lumitaw, pumasok sa mahina nitong liwanag. Mang Oscar! Bulong ni Clara. Ang pusay tumibok ng mabilis. Ang naggulo at kupas na hitsura ng janitor ay wala nang pagkakapareho sa taong tinulungan ni Clara. Ilang linggo nang nakalipas. Ang postura niya ngayon ay matatag, ang mga matay matalim, at ang boses ay malakas at matibay nang magsalita siya. Ibaba mong baril, Isabel. Lumingon si Isabel at ang ekspresyon niya ay nagbago mula sa tiwala patungo sa kalituhan. Anong ginagawa mo dito, matandang lalaki? Ngumiti si Mang Oscar. Rodrigo Alvarado, sa totoo lang, nasa hotel ko kayo at malapit na kayong harapin ng mga hinatnan ng mga ginawa nyo. Medyo nanginginig ang kamay ni Isabel, pero mabilis siyang nakapagpigil. Nice try, Rodrigo. Akala mo ba matatakot mo ako sa pangalan mo? Hindi lang pangalan ko, sagot ni Mang Oscar. O Rodrigo, habang lumalapit siya. Ito ang mga ebidensya na nakalap ko. Binabantayan ko kayo, Isabel. Binabantayan ko kayong lahat. At hawak kong lahat ng kailangan ko para pabagsakin kayo. Pumunta si Victor sa likod ng mga paleta. Ngayon ay malayo na mula sa kanyang kalaban. Manatili ka sa ilalim. Bumulong siya kay Clara. Tumawa si Isabel, pero parang pilit. Nagbabalat kayo ka lang. Isa kang matandang tanga na nagkukunwaring iba siya. Ako ba? Hinatak ni Rodrigo ang isang maliit na aparato mula sa bulsa at pinindot ang isang button. Isang projector sa kanto ng bodega ang umandar. Ipinakita ang mga video ng mga illegal na gawain ng grupo ni na Isabel at Hector at ang kanilang mga kasabwat, pati na rin ang pag-aayos ng kasong ipinataw kay Clara. Ang mga video ay nagpakita ng kanilang mga plano at krimen, kabilang ang setup na nag-frame kay Clara. Ang mga tao sa paligid ay napatigil. Mga hininga ng takot at gulat ang pumuno sa hangin. Hindi, ang sabi ni Isabel, namutla ang mukha. Oo, sagot ni Rodrigo, matatag ang boses. At ang mga pulis ay malapit na. Bigla, ang malayong tunog ng sirena ay narinig mula sa labas. At tumindi pa ito. Ang takot ni Isabel ay naging galit at hinila niyang baril pabalik kay Clara. Kung babagsak ako, isasama ko siya. Sigaw ni Isabel. Nagmadali si Rodrigo. Ang mga galaw ay mabilis at maingat para sa kanyang edad. Inalis niyang baril mula sa kamay ni Isabel at tumilapon ito sa sahig. Nagmadali si Victor. Tumakbo at tinumba si Isabel bago pa man siya makarecover. Habang ang mga sirena ay umuungol sa labas at ang mga pulisay sumugod sa bodega. Lumitaw si Hector mula sa dilim. Hawak ang kutsilyo sa leeg ni Camille. Lahat ng tao huminto. Umamamatay siya. Hiyaw ni Hector ang mga matay. Nababaliw sa desperasyon. Hindi pa tapos ang bangungot at napagtanto ni Clara na mas malaki pa ang mga panganib na nakatambad. Napalunok si Clara at naramdaman ng malamig na takot nang pumasok si Hector sa liwanag. Hawak ang braso ni Camille ng mahigpit at isang kumikinang na kutsilyo na nakatutok sa leeg nito. Namutla ang mukha ni Camille. Ang mga luhay dumadaloy sa kanyang mga pisngi habang pilit na nilalabanan ng takot. Ibaba niyo ang lahat, sigaw ni Hector. Ang boses ay puno ng desperasyon. Walang gagalaw, upatay siya. Tumigil si Rodrigo, Victor, at Clara. Ang mga mata nila ay mabilis na naglalakbay mula kay Hector patungo kay Camille. Naririnig ang masigaw ng mga pulis mula sa labas ng bodega. Ang mga tunog nila ay nagdagdag ng tensyon sa sitwasyon. Hector, tapos na, wika ni Rodrigo.
Ang boses ay matatag. Hindi mo na kayang makaalis sa lahat ng ito. Pakawalan mo siya. At mag-usap tayo. Mag-usap? Lumunok si Hector at tumawa ng puot. Akala niyo ba tanga ako? Kapag pinakawalan ko siya, tapos na ako. Wala akong dahilan para gawin yon. Akala niyo ba? Kaya niyong kunin lahat sa akin? Akong nagpatayo ng hotel na to. Akong gumawa nito, kung ano man ito. Lumapit si Rodrigo. Mga kamay ay nakataas. Wala kang ginawa kundi sirain ang lahat, Hector. At pinanood ko kayo. Lahat ng mga kasinungalingan mo. Ang mga plano mo. Lahat ng yan ay nagtulak sa atin sa puntong ito. Gawin mong tamang bagay sa unang pagkakataon sa buhay mo. Pakawalan mo siya. Sumunod si Victor kay Clara. Binulong. Kailangan nating mag-distract sa kanya. May tiwala ka ba sa akin? Tumango si Clara. Kahit mabilis ang tibok ng kanyang puso. Dahan-dahang kumuha si Victor ng maliit na bato mula sa sahig at tinutok sa mata sa kabilang bahagi ng bodega. Kapag inihagis ko ito, tumakbo ka agad kay Camille. Bulong niya. Nag-atubili si Clara ng saglit, ngunit tumango rin. Inihanda ang sarili para sa susunod na hakbang. Inihagis ni Victor ang bato at tumunog ito ng malakas. Habang tumama sa isang metal na baril, napalingon si Hector. Ang mga mata niya ay naghanap ng pinagmulan ng ingay. Sa isang saglit na sandali, sumugod si Clara patungo kay Camille. Clara, hindi! Sigaw ni Victor nang muling humarap si Hector. Hinatak si Camille pabalik. Ang kutsilyo ay dumikit sa leeg ni Camille. Isang manipis na linya ng dugo ang lumabas. Manatili kayo dyan! Sigaw ni Hector. Ang hawak ay mas lalong tumibay. Sumabog ang mga pinto ng bodega at ang mga pulis ay pumasok na. Ang mga armas nila ay nakatutok. Ibaba ang baril! Sigaw ng isa. Tumawa si Hector nang malupit. Ang mga matay nababaliw. Akala niyo ba may pakialam ako? Wala na akong matitira. Muling lumapit si Rodrigo. Ang boses ay kalmado ngunit matibay. Pero may pakialam si Camille. May pakialam si Clara. Huwag mong idamay sila sa pagkatalo mo, Hector. Nanghinang hawak ni Hector ng saglit. Parang nababasag ang kanyang tibay sa bigat ng sitwasyon. Pero bago pa man siya mag-surrender, sumigaw si Isabel na ngayon ay nakakadena at hawak ng isang pulis. Huwag mong ibigay, Hector. Huwag mong hayaang manalo sila. Lalong dumami ang gulo sa loob ng bodega. Nagmamadali si Rodrigo. Ngayon! Sigaw niya. Sumugod si Clara kay Camille. Hinatak niya papalayo. Habang tinumba ni Victor si Hector sa sahig, tumilapon ang kutsilyo at dumating ang mga pulis. Pinigilan si Hector bago pa man siya makapaglaban. Napasubsob si Camille sa mga braso ni Clara. Humahagulhol. Iniligtas mo ako. Bulong niya. Ang boses ay nanginginig. Tapos na. Sagot ni Clara. Kahit ang boses niya ay may kaba. Tapos na sa wakas. Habang ang mga pulis ay dinadala palayo si Hector at Isabel na nakakadena, nilingon ni Rodrigo si Clara at Victor. Ang galing yung dalawa. Sabi niya, puno ng pasasalamat. Pero may isang bagay pa tayo kailangang ayusin. Ipinakita ni Rodrigo sa kanila na sundan siya. May isang bagay akong hindi sinabi sa inyo at isang bagay na magpapabago sa lahat. Para sa iyo, Clara. Nabigla si Clara. Ang puso ay tumibok ng mabilis nang magtama ang kanilang mga mata ni Victor. Anong ibig mong sabihin? Tanong niya. Ang boses ay puno ng kuryosidad at takot. Ngumiti lamang si Rodrigo. Ang ekspresyon sa mukha niya ay hindi mabasa. Sumama kayo sa akin at makikita niyo. Sumunod si Clara at Victor kay Rodrigo sa tahimik na mga pasilyo ng hotel.
Ang kaguluhan mula kanina ay nawala na, ngunit patuloy pa rin ang mabilis na tibok ng puso ni Clara. Ang mga mahiwagang salita ni Rodrigo ay umiwan ng matinding bigat sa hangin. Pumasok sila sa isang pribadong opisina, magarbo at malinis, na may pangalan ni Rodrigo na eleganteng in-engrave sa plate ng desk. Inanyayahan sila ni Rodrigo na maupo, ngunit nanatiling nakatayo si Clara. Ang nervyos ay hindi matanggap. Rodrigo. Nagsimula si Clara. Ang boses ay miingat. Anong nangyayari? Anong hindi mo sinabi sa akin? Humagikik si Rodrigo. Ang mukha'y lumambot habang umupo sa likod ng desk. Clara, utang ko sa iyong higit pa sa pasasalamat. Ang kabutihan mo ang nagligtas sa akin. Hindi lang nung ibinahagi mong pagkain mo o pinagtanggol mo ako sa harap ng hindi makatarungang sitwasyon, kundi dahil sa ipinalala mo sa akin kung anong dapat itaguyod ng lugar na ito. Naglagay si Victor ng isang nagmamagandang kamay sa balikat ni Clara. Rodrigo, sabihin mo na sa kanya. Lumapit si Rodrigo. Ang boses ay malumanay ngunit matatag. Pinanood kita, Clara. Hindi lang bilang isang empleyado, kundi bilang isang tao na may tunay na integridad. Isang tao na nagsasabuhay ng mga halagang itinaguyod ko para sa hotel na ito. Kaya nga gusto kong sumama ka sa akin. Hindi lang bilang manager, kundi bilang partner. Lumuwa ang bibig ni Clara. Partner? Rodrigo, hindi ko naiintindihan. Inaalok kita ng bahagi ng pagmamayari ng Hotel Le Solier. Sabi ni Rodrigo. Hindi lang ito isang gantimpala. Isa itong pamumuhunan sa uri ng kinabukasan na gusto ko para sa hotel na ito. Isang kinabukasan na itinayo sa katarungan, kabutihan, at integridad. Karapat-dapat ka dito, Clara. Napaluhod si Clara at dahan-dahan siyang bumagsak sa upuan sa likod niya. Hindi ko alam kung anong sasabihin. Bulong niya. Ang mga luhay pumapatak sa kanyang mata. Sabihin mo, oo, sabi ni Victor na may ngiti. Karapat-dapat ka dito. Bago makasagot si Clara, isang mahina na katok ang pumigil sa kanila. Bumukas ang pinto at pumasok si Camille. Ang mukha'y namutla pa rin ngunit determinado. Pasensya na sa pag-abala, sabi niya. Hawak ang isang folder. Pero iniisip kong dapat ninyo itong makita. Ibinigay ni Camille ang folder kay Rodrigo at binuksan ito. Ang ekspresyon ni Rodrigo ay nagbago. Nagmadali siyang nagsuri ng nilalaman. Ano yan? Tanong ni Victor, lumapit ng bahagya. Tumingin si Rodrigo, ang mga matay matigas. Ito ay ebidensya ng mas malalim na network na kinakasangkutan ni Hector at Isabel. Hindi pa tapos ang lahat. Pumikit si Clara. Ramdam ang pagpuputok ng sikmura. Ibig mong sabihin, may iba pang mga tao na kasangkot? Tumango si Rodrigo ng seryoso. At hindi sila mga maliit na tao. Mas malaki pa ito kaysa sa iniisip natin. Nararamdaman ni Clara ang bigat ng pagbubunyag. Ngunit naglagay si Rodrigo ng kamay sa balikat ni Clara. Kaya kailangan kita, Clara. Magkasama. Maaari nating buuin muli ang hotel na ito at tiyakin na walang sino man ang gagamit ito para sa masama. Tutulungan mo ba ako? Tinutok ni Clara ang mga mata kay Rodrigo. Ang takot ay nagbigay daan sa determinasyon. Oo, sabi niya. Ang boses ay matatag. Kasama kita. Ang malinggo na sumunod ay isang matinding pagsubok. Pumasok si Clara sa kanyang bagong papel bilang co-owner. Nagtulungan sila ni Rodrigo para buguin operasyon ng Hotel de Soliel. Nagpatupad sila ng mga mahigpit na hakbang sa seguridad. Nagtatag ng isang whistleblower system at muling binuwang reputasyon ng hotel mula sa simula. Nanatili si Victor sa tabi ni Clara
At ang kanilang ugnayan ay mas lumalim habang sila'y magkasama sa bawat pagsubok. Isang araw, habang si Clara ay nakaupo sa kanyang bagong opisina at nire-review ang mga ulat ng tagumpay ng hotel, ang kanyang telepono ay nag-vibrate. Isang text mula kay Victor. "Dinner mamaya? May sorpresa ako." Ngumiti si Clara. Ang puso niya ay magaan. Tumingala siya sa bintana kung saan ang lungsod ay puno ng buhay at naramdaman ng malalim na pasasalamat. Nang gabing iyon, habang papasok si Clara sa restaurant kung saan siya in-invite ni Victor, tumigil siya sa kanyang paglalakad. Nasa mesa sa tabi ni Victor ang kanyang lola na may ngiti sa mukha, at sa tabi ng kanyang lola ay si Rodrigo. Inabot ng lola ni Clara si Rodrigo. Hawak ang kamay nito. "Ang tagal na, Oscar. Hindi ko iniisip na muling makikita kita." Ngumiti si Rodrigo, ang mga matay kumikislap. "Hindi ko rin iniisip, Elena, pero mukhang may ibang planong buhay." Nakatitig si Clara. Ang isipan ay magulo. "Sandali, magkakilala kayo?" Tumawa ang kanyang lola. "Magkakilala kami? Si Oscar ang pinakamatalik kong kaibigan nung bata pa kami." Tumawa si Rodrigo. "At ipernamis ko sa kanya na alagaan kong pamilya niya kahit anong mangyari. Mukhang natupad ko ng pangakong iyon." Ang puso ni Clara ay kumabog ng malakas habang nauupo siya. Ang kanyang pamilya at ang bagong layunin ay nagsasanib sa mga paraang hindi niya inakalang mangyayari. At habang ang tawanan at pag-uusap ay nagpatuloy, napagtanto ni Clara na ang kanyang paglalakbay ay hindi lang tungkol sa pag-survive sa mga pagsubok, kundi tungkol sa pagbubuo ng isang hinaharap na puno ng pag-asa, pag-ibig, at katarungan. At dito na nga po nagtatapos ang ating kwento. Hanggang sa muli. Shoutout nga po pala kay Amera. Ang sabi niya, meron talagang ganitong nangyayari sa ating lipunan. Kabutihang loob ang kailangan ng mga taong nagtatrabaho sa mga restaurant o mga opisina. Maraming salamat po sa pakikinig sa aming mga kwentong pag-ibig. God bless po, Ma'am Amera. Kung bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button.